For many of us, calculus feels like just another hard subject, filled with scare symbols and endless problems. But what if I told you, calculus is actually the secret behind so many things we use every day? Bagsak na naman ako. Paano ko sasabihin sa magulang ko na hindi ako nakapasa sa exam? Nag-aaral naman ako kahit papaano. Pero siguro hindi ito sapat. O baka hindi talaga para sa akin ang calculus. Pero teka, para saan ba talaga tong calculus na to? Ano kaya kahalagahan ng calculus? Ano bang ibibigay nito sa buhay ko? Dok, kamusta na pala yung patient kanina? Ayun, kakabigay lang namin ng bagong gamot. Paano mo nga pala nalalaman kung gaano karami yung bibigay mo? Hindi ba delikado yun? Delikado siya, pero gumagamit tayo ng calculus para hindi maging masyadong delikado. Kasi meron tayong formula na ginagamit, katulad ng C of t is equals to C sub 0 times e raised to negative c. Ha? Ano yung ibig sabihin yun? Yung C of t na yun yung tumutukoy sa gamot sa natitirang oras. So, bali halimbawa, nag-start tayo ng 100 milligrams. Tapos, meron siyang clearance rate na 0.1 hour. Tapos, pagkalipas ng 5 oras, ilang gamot na kaya ang natitira sa katawan ng isang pasyente? Siyempre, gagamitin natin yung formula. Ang formula ay magiging 0.5 is equals 100 times e raised to negative 1 times 5. So, that's roughly 100 times 0.6065. And that's 60.65 milligrams na lang. So 60 milligrams na pala natitira after na 5 hours. Tama. Kaya nga nakakatulong ng calculus para maiwasan ang pag-overdose sa isang pasyente. At malalaman din natin dito, kailan ulit tayo magbibigay ng panibagong. Sige, ulit ako naka-take. Uy, parang napaka-seryoso mo naman dyan. Kuya, naghahanda lang para sa business plan natin reports. Yung tungkol sa paggamit ng calculus sa totoong ng business problems. Calculus? Di ba yun yung subject na ayaw natin lahat? Oo nga, pero useful pala siya, lalo sa pag-maximize ng profit. Pwede mo bang gawa ng halimbawa na magiging kwento sa totoong buhay? Sige, isipin mo may floating business ka. Gusto mong malaman kung ilang shares ang dapat gawin. At ibenta para sa pinakamalaking kita. May formula tayo dyan. Yung P of X is equal to R of X minus C of X. Yung P of X natin is kita. Yung R of X is revenue. Yung C of X is yung gastos. Tapos yung X naman bilang notations. Para maalat naman yung max bracket, kunin natin ang derivative. Halimbawa, P prime of X is equal to R prime of X is minus C prime of X. Tapos yung P prime of X natin is equal to 0 para makita yung critical point. So, malalaman mo kung kailan hindi na sulit gumawa ng dagdag? Yes, tapos sinecheck gamit ng second derivative. Halimbawa naman, P double prime of X is less than 0, yun ang ano natin, maximum. Tapos yung P double prime of X less than greater than 0, yun ang minimum natin. Okay. Gets ko na. Pag mas mataas pa rin ang kita, kada dagdag ng produkto kasi sa gastos, worth it pa rin. Tama. From building the tallest skyscrapers to make sure the right medicine saves lives, or to understand how cars move, how planes fly, and even how planets orbit. Calculus isn't just numbers. It's the language that helps us build, heal, and explore.